Yes po, ma'am. Okay, so this will be the continuation. Actually, very brief na lang naman yung ating, ay, nakikita nyo na. Nakikita nyo na ba yung pagkakashare ko? Yes Yes po. po. Okay, sige. So, as I was saying kanina, paano ko ba ito? Iyan. Okay. So, asan na tayo? Dito na tayo sa pathological fractures. So, tandaan natin, the more na hindi nagmo-move yung muscles, the more na nagkakaroon ng demineralization of bone. So, pag nagkaroon ng demineralization of bone, saan ba pupunta yung excess calcium na tumakas mula sa buto? Pupunta po yun sa dugo. So, on that note, tataas ng tataas ang calcium level. So, common ito sa mga bedridden patients. Okay. Central nervous system, depression kasi mababa, lethargy, coma, and confusion kasi again, pag hypercalcemia, mababa ang movement. Meron din ECG changes, kagaya ng hypocalcemia, ang hypercalcemia ay may ECG changes din, respiratory arrest, and decrease ang kanyang bowel sounds. Okay? Increase ang urine output as the body tends to flush out excess calcium. Increase din ang clotting time, may kidney stones, alam na natin yan. So yung test natin, so 5 po ito, no? Assess for the serum electrolytes kasi sa dugo, ECG kasi may ECG changes, X-ray because there might be pathological fracture, and then ultrasound kasi baka mayroong mga bato-bato sa iba't ibang parte ng katawan such as sa kidney, and then urinalysis kasi doon mo makikita kung may excess calcium or baka merong bahid ng dugo yung urine. On that note, baka gumagasgas na yung mga maliliit na bato sa urethra, kaya pag umihi ang pasyente ay merong ganun paglabas ng test. Treatment depending on the underlying cause. Normal IV saline to flush out excess calcium. Okay, and IV phosphate. Para yung mataas, pag binigyan mo ng phosphate, bababa. Complications, respiratory depression, and arrhythmia. Okay. Actually, that's the end of the discussion. Hindi lang po nasakop nung Zoom kanina. So, do you have other questions that we can